Kaya ngayong umaga ay meron po akong lecture guide, so makikisuyo lang po ako sa yan. Okay, paumanhin po muna dahil, luging-lugi ako sa aking mga PowerPoint kung ikukumpara ko sa mga PowerPoint lectures nila Sir Eugene at Ma'am Will na may sound effects pa 'no, yun. So sisikapin ko na sana ay makahabol ako at makaagapay. Anyway, ang aking panayam ngayong umaga ay tungkol sa halaga ng mga imahen at kwento o naratibo sa mga tulang pambata. So, hayaan ninyo kung ibahagi sa inyo ang aking natutuhan o mga realisasyon ko bilang manunulat ng tulang pambata. Ang ginagamit kasi natin karaniwan sa pagkukwento ay yung muling pagsasalaysay o retelling. Marami ng mga retelling ng mga kwento ang ginawa nila Dr. Ibasco at nila Dr. Ortiz na nabanggit na nila kanina sa kanilang panayam. Pero yun na nga, no? Nais kong muling tingnan ito sa panibagong konteksto. Madalas ko nang naririnig na mahirap magsulat ng mga akdang pambata ayon sa mga manunulat ng pambata. Katulad na lamang sa pagbanggit kanina ni Dr. Ortiz sa kanyang panayam. Nang magsulat na ako ng mga tulang pambata, na-realize ko tama nga sila. Ang hirap nga. Ang una kong tinatanong sa aking sarili ay, paano nga ba maging bata? Ang hirap sagutin. Parang pang beauty pageant ang tanong. Napaka-profound. Wala akong ibang pinaghuhugutan kundi ang balikan at alalahanin muli ang naging karanasan ko nung bata pa ako. Sino nga ba ako ng mga panahong yon? Ano ang ginagawa ko ng mga panahon na yon? Ano-ano yung mga nagpapasaya sa akin? Ano-ano ang mga nagpapaiyak sa akin? Nagsisimula ako sa pagkukwento sa aking mga tula sa mga danas ko noon. Ano yung madalas kong kainin, saan ako madalas pumupunta, sino mga kasama ko, mga ganun lang. Tapos ngayong nanay na ako, nagkaroon na ako ng ibang perspektiba o pananaw sa pagsulat ng mga tulang pambata. Nagmimistulang isang anyo ng pagsasalaysay muli o retelling ito ng aking karanasan ko dati. Pero ngayon, sa perspektiba naman ng aking mga anak. So ang karanasan ko ba noon at karanasan ng aking mga anak ngayon ay nagkaroon ba ng pagbabago sa kwento? Nagkaroon ba ng bagong bersyon ang lumang kwento ko? Halimbawa, kung dati ang kwento ko sa mga tula ay tungkol sa paglalambing ko noon sa aking tatay, ngayon isinasalaysay ko muli ang karanasang ito mula naman sa pananaw ng aking anak at sa kanyang tatay. Isa ring aspekto rin na mahirap o kailangan timbangin para sa akin ay ang nosyon ng paglulugar ng makata sa sarili niya bilang makata para sa mga bata. Para kasi akong dumadaan sa isang immersion o paraan ng pakikihalubilo upang makita ko at maramdaman ang danas ng isang bata. Paano nananatili ang tinig at mundo ng pagiging bata mula sa pagkatha ng isang matanda? Kaya sa ganitong paraan ng pagre-retelling, para akong mulit-muling isinisilang upang manatili ang bakas ng pagiging bata. Kaya dito pumapasok yung halaga ng pagpapaliktanaw natin bilang mga manunulat ng akdang pambata sa ating danas ng ating pagkabata. May dalawang kwento pala tungkol sa haraya sa pagsulat ng dalawang pambata. Ang una ay mula sa imahinasyon ng makata at ang ikalawa naman ay mula sa imahinasyon ng persona sa tula. Bilang makata, ito yung nakikita ko mga gabay na tanong ko sa sarili. So paano parang ko kaya ito isusulat? Paano ko ito nakikita sa akda? Bakit ko isusulat sa ganitong paraan? Kung mula naman sa persona naman sa tula, ito naman ang mga tanong na kailangan ko rin sagutin. Kapani-paniwala ba na ganito ang pananaw niya sa mga bagay-bagay? Ano-ano ang mga dahilan kung bakit malikot ang kanyang hiraya o imahinasyon sa tula? Bakit kailangan niyang gamitin ang kanyang haraya? Mahalaga ang pagbuo ng mga eksena sa tulang pambata.
Merong dalawang karaniwang lapit para gawin ito. Una, sa pamamagitan ng paglalarawan na tinalaki na nga kanina nila Dr. Ortiz at Dr. Ibasco, at ang isa naman sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng mga pangyayari. Kung gagamitin natin ang paglalarawan, ito na rin ay pag-e-echo din sa binabanggit ni Dr. Ortiz, kailangan din natin ginagamit o kadalasan natin ginagamit ang ating limang panlaman. Ano ang iyong nakikita? Ano ang iyong nararamdaman? Visual kasi kung mag-isip ang mga bata minsan. Kaya dapat malinaw sa kanila ang mga eksena o pangyayari na makikita sa isang tula. Mahihirapan kasing i-visualize ng isang bata ang isang abstraktong paglalarawan o konsepto. Tayo nga, nahihirapan tayong i-define kung ano ang pag-ibig sa atin o kaya ang isang relasyon. So kailangan sa mga bata, malinaw ito sa pamamagitan ng mga imahen o mga pangyayari. Halimbawa, kapag sinabing mong masarap ang prutas, ilarawan mo ano ang lasa nito para maunawaan ng bata kung bakit nga masarap ang prutas. Ihalintulad mo ang sarap sa maaring pagkain nila ng paborito nilang ice cream. O maaring ang sarap ay parang katulad din ng mahimbing na pagtulog. Kung isasalaysay naman natin ang eksena, dahil bumubuungan ng kwento, tanungin natin ang ating sarili kung sa paanong paraan ito ipapakita. Mahalaga kasi sa pagsasalaysay o ang pagkukwento ang dramatisasyon ng pangyayari. Kumbaga sa action film to. Kumbaga sa tula, no? Sa pang-action film dapat ito. Mabilis at nakikita kaagad ng mga bata ano ang nangyayari. At pumapaloob sila at nararamdaman nila yung saya, yung tagumpay ng bawat eksena. Aksyon ang hinahanap natin sa karaniwang naratibo pag tulang pasalaysay sa mga tulang pambata. Kailangan kumikilos ito at hindi nakatigil lamang. Hindi pwedeng sasabihin lang natin naiinip ang isang bata. Kailangan ipinapakita natin sa paanong paraan siya naiinip. Panay ba ang tayo niya? Panay ba ang lakad niya? Kailangan nakikita ito ng bata para nakikita niya rin ang sarili niya sa mga tulang na babasa niya. Para nakikita niya na, hindi pala ako nag-iisa sa aking karanasan. Kasi ang nakikita ko na ginagawa niya ay ginagawa ko pala. Maaari mo namang ikwento ang naging danas ng iyong persona para sabihin mo nga rin na masarap nga ang isang karanasan. Minsan, o madalas, nagiging invento rin tayo bilang makata para sa mga bata. Maaari mag-imbento ng ibang nilalang tulad ng ginawa ni Lewis Carroll sa tulang The Jabberwock, no? Mula sa The Jabberwocky at ang iba pang mga tula, at ang isang, dahil pareho kami ni Dr. Ortiz, no, ay si Dr. Ibasco, no, sa kanyang tulang, gagawa ako ng sariling insekto. Narito ang kabuuan ng tula ni Dr. Eugene Ibasco. Gagawa ako ng sariling insekto. Gagawa ako ng mga sariling insekto. Naiiba sa karaniwang lumilipad o lumulukso. Para naman po ito sa aming hardin. Kapag nakita'y kaya mo bang tukuyin? Alitaplong, maripolong, niklong, salabulong, kuliglong, lamlong, gamuposa, saluposa, aliposa. Utaposa, tipakposa, tutuposa, tutugnik, alitapnik, salagitnik, kulignik, tipaknik, putaknik, salagulig, tutubilig, alitaplig, tipaklik, putaklik, kamulig, kamuktik, tuktugtiki, salakiti. Nawala ako. Ayun. Parokiti, kulikiti, gamukiti, tutuginto, alaginto, paruginto, gamuparo, bariparo, tipakparo, tuliktap, salataptap, tututaptap, kuliktap, tipaktap, at salagutap. Lilikha ako ng mga bagong insekto. Kaya mo bang hulihin ang mga ito? So kung mapapansin ninyo, may paglalaro dun sa tugmaan, no? At hindi lang tugmaan, kundi kung babasahin mo to aloud, sinadya ko, no?
para ipakita din natin na iba pala pag naririnig din natin ang mga tulang pambata. Kasi ito kasi yung kadalasan na nakakalimutan natin. Na nakakalimutan natin pag nagsusulat tayo ng mga pambatang tula ay yung oralidad nito. Na kailangan ay meron itong himig, kailangan nagugustuhan natin yung ating napapakinggan. So, pasensya na po, Dr. Ibasco, medyo nabulol po ako sa ilang mga nilalang, no? Pero ang gusto kong sabihin ngayong umaga ay, sa kakabasa, kung babasahin mo na mabilis, parang lumililikha, hindi ko alam, no? Pero ang dating sa akin ay lumilikha na parang bagong wika, no? Bagong paraan ng pagpapahayag o komunikasyon na ang ginagamit mo lamang ay iba't ibang listahan o pangalan ng iba't ibang nilalang. Kaya minsan, magandang tingnan na may dalawang interpretasyon o maraming interpretasyon ang bata sa iisang tula na ginawa natin. Maari rin tayo mag-imbento ng wika na ito na rin ang binabanggit din ni Dr. Ibasco sa kanyang panayam kanina nang banggitin niya si Dr. Seuss. So kayo ay katulad po na lumaki sa mga akda ni Dr. Seuss ay gumagawa siya ng mga nonsensical na mga phrases, mga statements, no, na nakakataliw sa mga bata pag binabasa ito. Sa pagsulat ng tulang pambata, mahalaga muna ang pag-isipan natin ang ating paksa. Baka naisipan yung gawan ng tula ang paboritong laro ng iyong anak. O baka naman batay sa naging tanong ng isang bata. Maaaring inspirasyon lang ang mga palabas sa pelikula at telebisyon o pagpapatuloy sa kwento o danas ng isang paboritong tauhan mula sa libro. Kung papansinin natin, ang dami natin pa rin pag-uugutan ng paksa. Karanasan ko ba, obserbasyon ko, pananaliksik o panaginip? Ang ilan sa mga tulang nagawa ko sa aking Nanay in the Moon, no, ay karanasan ko bilang nanay at karanasan ko nung ako ay bata pa. Ang ilan doon ay karanasan ng aking mga anak mismo, no? Yung ibang mga linya doon ay hiniram ko sa kanila at ipinaalam ko sa kanila kung pwede kong gamitin sa aking mga tula. May isa akong tula na naghango mula sa isang panaginip, no? Nagsimula sa isang maiksing eksena hanggang sa pinaunlad ko ito bilang tulang pambata. Okay. Ngayon nakapili ka na ng paksang tatalakayin sa iyong tula. Pag-iisipan mo na rin kung ano ang dahilan sa pagpili mo rito. Batay sa iyong napili, maaari mo na rin paglimian kung ano na ba ang balak mong gawin sa paksang ito. Maaari mong tanungin, bakit mahalaga ito para sa akin? Ano ang gusto kong sabihin tungkol sa paksang ito? Ano ang gusto kong malaman tungkol rito? Makakatulong ba ito sa batang babasa? Kasi bukod sa kasiningan ng tuhula, mahalaga rin banggitin ang halaga ng konseptualisasyon ng iyong mga akda kung ito ay isang koleksyon. Ano ang bisyon mo sa iyong koleksyon? Ano ang iyong statement? Napapansinin natin ang mga karaniwang nailalathala o ang mga nanalo sa mga contest tulad ng palangka. Makikitaan natin na pinag-iisipan ng gusto ng mga makata ang kanilang koleksyon. Wala itong pagkakaiba sa mga runway collection ng mga fashion designers. Ang tawag natin dito ay curation. Meron tayong curation sa ating pagpili sa mga tula. Nais kong ihalin tulad ito sa pagbabasa rin natin ng kwento. Bakit ito ang kaniyang simulat? Bakit dito siya nagwawakas? Bakit hindi ang malakas na tula ang pinauna? Bakit ang malakas na tula ay nilagay niya sa gitna? Ano ang gustong mangyari ng makata? Ano ang gusto niyang sabihin sa kanyang mga batang mambabasa? Sa paanong mundo niya o naratibo gustong hikayatin ang kanyang mambabasa para basahin ang kanyang mga tula? Ma-action ba ito o hindi? Kung isasalaysay mo ang mga pangyayari, kailangan malinaw sa iyo ang iyong kwento. Meron bang problemang kailangang lutasin ng persona? Sa paano paraan niya ito mapagtatagumpayan?
May makakausap ba siya? May makakasama? May tutulong? Ang mga balakid ba niya ay likha ng kanyang haraya o imahinasyon o batay sa kanyang tunay na karanasan? Kung mapapansin natin, ang madalas na nalilito ang mga tao ay ano ang kaibahan ng paksa at kwento. Nakakalimutan natin na pagpaksa, ang madalas na tinatanong natin dyan ay tungkol saan ito. Ano ang tema? Ganon, yun ang paksa. Pero hahanapin pa rin natin ano ang kwento. Marami tayong mababasa at I'm sure ay napag-aralan na natin kung anong definisyon natin tungkol sa kwento. Pero kadalasan, ang hinahanap natin sa kwento, lalo na sa tulang pambata, ay bigyan mo siya ng motibasyon, bigyan mo siya ng problema na kailangan niyang harapin. So, yung mga binabanggit kanina ng mga halimbawa nila Dr. Ibasco at nila Dr. Ortiz, kung mapapansin natin ay may mga kwento ito. Naglalahad sila ng isa o maraming mga eksena na tumutukoy sa kanilang kwento. Bakit tahimik ang isang bata? Ito yung sinasabi nung koleksyon ni BJ Akisola. Bakit nagiging antukin ang isang bata? Ito na yung binabanggit kanina ni Dr. Ortiz. No? Maraming dahilan kung bakit nangyayari ito sa bata. At kadalasan nga, doon natin nahanapin ang kwento. Kasi akala kasi natin, sa isang tula, hindi na natin nahahanapan o hinahanapan ng naratibo o kwento. Pero lagi natin tandaan, ang isang bata ay laging maghahanap ng kanyang kwento. Katulad natin na dumaan sa pagiging bata, natututo tayo sa mga kwento at naratibo. So kahit sabihin natin tula ito ay nakakatulong sa kanilang edukasyon, pagpapahalaga sa kanilang sarili, pagkilala sa mga isyong panlipunan, ang takbo ng naratibo. Ito nga ang sinasabi niyang manunulat ni Sir June Cruz Reyes, ang kwento ay kailangan laging gumagalaw. No? At kung mapapansin natin sa mga tulang pambata, lalo na nga sa pasalaysay, ay kailangan gumagalaw ang bawat saknong na ito. Kailangan nakikita natin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari batay sa paano iniintindi ng isang bata ang naratibo ng kanyang buhay. Ngayon napili na natin yung ating paksa. Pag-iisipan natin ngayon, sino ngayon ang iyong bida? Sino ngayon ang magsasalita na persona sa iyong mga tula? Nag-iisa lang ba siya? May mga kaibigan? May espesyal ba na katangian ba siya? May superpower? Marunong ba siya sa mahika? Kaya ba niyang makipag-usap sa mga hayop? Kaya ba niyang magbago ng anyo? So ilan lamang ito sa mga posibilidad na maaari nating pag-isipan. Para lang tayo sumasagot sa Pinoy henyo sa paglikha natin ng ating mga bida o persona sa tulang pambata. Halimbawa, tao ba ito? Pwede. Hayop ba ito? Pwede. Bagay ba ito? Pwede. Kung lahat ng sagot natin ay pwede, tama yon. Kasi walang imposible pag nagsusulat tayo sa tulang pambata. Wala ding imposible sa mga posibilidad ng mga tauhan at tunguhin ng naratibo ng ating mga tula. Kung ito ang mga pinili natin, pag-iisipan na natin ano ngayon ang kaniyang magiging itsura. Mukha bang tao o feeling tao? Ibang nilalang ba tulad ng mga kapre o mukhang alien? Kahit sabihin natin tula ito, kailangan malinaw din sa bata yung mundo na ginagalawan niya sa kanyang tula. Para tayo lumilikha, pag tayo sumusulat ng kwento, ng world building, meron ding nagmimistulang lumilikha ka rin ng iyong mundo sa iyong pagtula para sa mga bata. So, bahagi ng ating pagkatha, yung pagtatanong din na pag ito ang aking bida, bigyan mo ng tirahan kung meron man. Saan siya nakatira? Saan siya nagmula? Bakit siya umalis? Bakit siya nanatili? At marami pang iba. Katulad nga muli sa Pinoy Henyo, lahat ay maaaring sagutin ng pwede. At ito naman ang kagandahan ng mga tula, no? Lagi tayong hinahamon, no? Ang tingin ko kasi sa mga tula,
Lagi itong isarang paraan ng paghamon sa ating imahinasyon. Hindi ka pwedeng, hindi mo, paano ko ba ito sasabihin? Mahihirapan tayong basahin ang isang tula o magustuhan o tangkilikin ang isang tula pag sa palagay natin ay hindi natin napapagalaw o nakikiliti o nakakalabit ang ating imahinasyon. At hindi ko lang to sinasabi para lang sa tulang pambata, kundi kahit sa karaniwang tula, no? O sa iba't anyo ng tula. Pero higit na sa mga tulang pambata. Ngayon meron na tayong bida. Bigyan mo naman ito ng motibasyon. Bakit niya kailangang pagdaanan ang mga ito? Tingnan natin halimbawa ang tula ni Errol Merquita. Ang pamagat ng kanyang tula ay Ang Iisang Paa ng Tsinelas. Ang iisang paa ng tsinelas. Bakit iisa ang paa ng tsinelas mo sa ripa? Siguro naiwan mo nang tumalilis kayo at hindi mo namalayan na iisa na lang. Siguro ay tumilapon ito kung saan, napigtas at natapakan. Siguro ay inuna mong dalhin ang damit at mga laruan mo at hindi mo namalayan na naiisa na lang. Hayaan mo, bibigyan kita ng bago. Yung maraming kulay, may tatak ng Mickey Mouse. O kung gusto mo, yung may dekorasyong mansanas. Wag na po, sir. Sinasadya ko talagang iwan yung isang paa, ang sabi ni Saripa. Kahit manipis, buo pa naman. Kahit putikan, nagagamit pa naman. Balang araw, babalik kami roon. Dahil naghihintay si alagang kambing at ang iisang paa ng aking tsinelas. Malinaw, tatanungin na natin ngayon pag binasa na natin ang tula. Bakit kaya iisa lang ang naiwang tsinelas? Ano ang tunay na dahilan? Hindi mo lamang binibigyan ng palaisipan ang iyong mambabasa, kung hindi ay binibigyan mo rin ng kalayaan at pagkakataon ang iyong persona o ang bata na nagsasalita sa tula na maging critical din sa kanyang karanasan, na maging panuri sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Pinapaisip niya rin ang kanyang sarili o nag-iisip rin siya para sa kanyang sarili. Hindi siya dinidiktahan kung bakit ganito dapat ang pananaw ng mundo. Ito yung yung hamon sa atin bilang mga manunulat ng mga akdang pambata At paano niya titingnan ang sarili niyang mundo na walang impluwensya mula sa mga matatanda. Kaya dito papasok yung binabanggit naming tatlo nila Dr. Ebasco at nila Dr. Ortiz na hindi pwede talagang mawala sa tulang pambata o kahit anong aktang pambata ang kalayaan sa paghaharaya ng bata sa mga akdang ito. Maaari mo rin pag-isipan siguro kung anong tono at anong anyo ng iyong tula. Ano-ano ang mga posibleng dahilan kung bakit natatakot ang isang bata? Halimbawa, takot ba siya sa ipis? Takot ba siya sa dilim? Baka naman takot lang siya sa assignment. O baka naman takot sa paghihiwalay ng kanyang magulang. Baka takot sa baha. Baka takot sa demolusyon. So, itong mga ganitong posibilidad ay pwede natin paglaruan sa ating tulang pambata. Kung ang pipiliin ninyo ay yung tono nga na nakakatakot, kasi hindi naman natin sinasabi na may mga bawal sa tulang pambata. Pwede mong gawin, ito din yung sinasabi din nila Dr. Ortiz at Dr. Ebasco, na mga nakakatawang mga tulang pambata. Maari ding malungkot, maari din pantastiko ito. Didepende ang lahat ng ito sa intensyon mo bilang makata. Kaya babalik at babalik tayo sa nauna kong pagbanggit. Bakit mo sinusulat ang mga tulang ito? Ano ang gusto mong sabihin? Ano ang gusto mong sabihin? So, subukan natin gawa ng kwento o pagpapakilala ang imaheng ito. Natawa ako kasi nung binanggit ni Dr. Ortiz yung mesa, natawa ako kasi meron din akong mesa.
Okay. So ang nakikita natin sa ating harapan ay isang mesa. Si TTO po yan, kinuha ko lang yan sa internet, no? Sige. Ang nakikita natin lahat ay isang mesa. Pero gagawa natin ng tula. Iblagay natin ang ating mga sarili, naulugan natin ang ating mga sarili na kunwari tayo ay mga bata. Kung ito ang ating paksa, pag-isipan na natin. Kung ikaw ang lilikha, di ba sinabi ko kanina, may dalawang paraan pala ang paghaharaya o ang paggamit ng imahinasyon sa pagsulat ng tulang pambata. Tayo bilang makata na lumilikha ng akda at mula naman dun sa persona na nasa tula. So ngayon, pag-iisipan na natin, paano na natin to gagawin o ipapakilala bilang isang tula? Pag-isipan muna natin, ito ang paksa ang mesa. Pero aling aspekto ng mesa ang gagawin natin? Tungkol ba ito sa pagkain sa mesa? Tungkol ba sa mesa mismo? O tungkol sa gagamit ng mesa? Ang daming posibilidad, di ba? Ngayon, sino ang bida? Ang mesa o ang nasa paligid niya? Kasi maaaring ang mesa lang. Maaari ang mga taong gagamit sa mesa ang gagawan mo ng tula. Kung mesa siya o kung mesa mismo, edi bigyan na lang natin siya ng sarili niyang kwento. Personalidad. Mahilig bang gumala ang mesa halimbawa? Paggabi ba, ginagamit ba niya ang kanyang mga paa para kalabitin ang mga pusa na laging umaakyat sa kanyang di ba, sa kanyang likuran? Nakikipag-away ba siya sa mga pusa na dahil inaagawan pa ng pagkain ang mga nakatira sa bahay? Naiinis ba siya? Ang dami pwedeng tanungin. Marunong bang magtampo ang mesang ito? Tapos tatanungin mo, bakit siya gumagala? Bakit siya nagtatampo? Naiinggit ba siya sa ibang gamit sa bahay? Halimbawa, naiinggit ba siya sa videoke machine o kung ano man, no? Ang mga mikropono na ginagamit sa pagkanta sa bahay. Dahil tuwing party ay lagi lang siya patungan ng pagkain. Pero ang mikropono ay laging nagagamit at napapasaya ang mga tao sa paligid niya. Pagod na ba siya? Meron ba siyang sariling mga issues? Ang mesa, may hugot ba ang mesa na ito? Pagod na ba siyang maging isang mesa? Gusto ba niyang maging influencer halimbawa? So maaari natin paglaruan yung ideya na paano gagamitin yung kwento ng isang mesa para palitawin yung kwento rin ng persona o ng mga bata sa mismong tula. So pwedeng magiging aktibo ang mga bata sa mismong tulang ito o maaari ay ito ang nakikita ng bata sa tulang ito na sa kanyang imahinasyon, ang mesa sa kanyang realidad ay naglalakad sa gabi o gumagala o nakikipag-usap sa kanya at nagrereklamo na gusto rin palang maging influencer. Kung pantastiko o kagilagilalas ang tula na to, ang tanong ngayon, nagiging invisible ba ang mesa kapag oras na ng kainan? Para ba siyang may oras na pag may school o may turo tayo ay kailangan 5:00 tapos na ang araw? Meron bang oras ng pahinga? Pero siya, pag gusto niya pa magpahinga, ay lagi nagiging invisible siya. Ang tanong nga pa nga ay, tunay nga ba siyang mesa o isang alien o lamang lupang nagpapanggap lamang? So ang dami mga posibilidad, no? Kasi ang tingin lang natin ay isang lang siyang mesa. Pero maaari natin paglaruan sa maraming posibilidad, sa maraming paraan ng kwento o pagsasalaysay, ang iisang paksa, ang mesa. Bow. Ayun lang. Kung meron pa ba kayong mga suhestyon kung paano natin gagawin isang tula? So kunyari, kung gagawin natin ng tula, maaari nating simulan na ipakilala ang ating mesa. Mula sa punto de vista ng isang bata. Halimbawa, meron akong
ang aking mesa at ako ay matalik na magkaibigan. Pwedeng ganon. So sa simula pa lamang ng inyong linya ay nililinaw mo na meron kayong mahigpit na relasyon, no? Ang isang mesa, ang isang inanimate object o 'di ba, isang object at ang bata. So para sa kanya, hindi niya tinitingnan ang mesa bilang mesa lamang, kundi bilang isang kaibigan. At dito na papasok yung binabanggit nila Dr. Ibasco at nila Dr. Ortiz ng usapin ng personifikasyon, paggamit ng mga tayutay, yung nililinaw ko na paggamit nga ng paglalarawan, etc. Kasi ang tingin ko, ang paglalarawan at pagsasalaysay ay parang ano yun parang tinidor at kutsara lang. Parang tinidor at kutsara lang, para bang kailangan natin gamitin pareho para lubusan tayo makakain. Pero pwede nating sabihin na minsan naman hindi naman natin tinitingnan ang isang bagay sa isang lente lamang. Kaya maaari nating tanggalin ang kutsara, maaari din natin tanggalin ang tinidor at magkakamay na lang tayo. So isang paraan din ito ng pag-atake natin sa paano natin tinitingnan ang isang sitwasyon o ang pagbuo natin ng mga eksena o kwento sa ating mga tulang pambata. So kung halimbawa, pwede mong simulan sa kwentong nakakatakot, 'di ba? Maaari mong sabihin na parang paano mong sabihin, ilalarawan mo na bumubulong o kumakanta ang mesa, pero kayo lang dalawa. So ngayon, maaari mong patakbuhin yung kwento mo o yung tula mo na bakit kaya kumakanta yung mesa? Tapos kung gagawin mo nakakatawa siya, pwede mo lagyan, no? Sabihin mo na ang kinakanta niya ay halimbawa ay mga kantang hindi mo gusto. At gusto mong turuan ng mga kanta na sa tingin mo ay pwede niyong gawin ng bata at ng mesa. So maraming posibilidad na paglikha natin ng mga eksena. So ano lang to hindi ko alam kung meron pa ring Lego. May mga Lego pa siguro, no? Parang Lego blocks lang, no? Na bumubuo tayo ng mga Lego blocks, no? Para, magtatayo tayo ng mga Lego blocks para makabuo tayo ng mga building. So sa ganitong paraan natin, tinitingnan dapat yung pagsulat natin o paglikha natin ng mga eksena sa mga tulang pasalaysay tulad ng mga pambatang akda o akdang pambata. Ayun. So kung wala na po tayong ay maraming salamat sa inyong panahon para makinig sa aking panayam. Muli, nais ko magpasalamat sa Sentro ng Wikang Pilipino at maraming salamat din sa panayam nila Dr. Ortiz at Dr. Ibasco.